20 yards. Go to the left. Need to go to the yards. Go to the left. Yeah, I know what you're doing there. Me próximo é me próximo é Okay guys, dito na ako sa bahay. Range report to, no? So usually hindi ko dinadala yung target ko, pero dadalhin ko nga. Eto siya. Ba't ang daming tama? Kasi isa lang siya, tapos pinagsawaan ko na lang. Sabi ko, kung puno na dito, dito ako puputok, dito ako puputok. So, eto, majority nito, yung 22 LR. Yung kinonvert ko na yung
Yung AR ko ng 22. So, ang tinitingnan ko dito yung groupings, no? Tapos 20 yards. Butas-butas na eh. Anyway, na-zero ko siya ng 20 yards. Usually talaga mag-zero ko 50 yards. Kaso indoor range yun eh, so limited. And natutuwa lang ako dito sa AR ko kasi gumana na siya. No, na-mention ko to dati na ito yung pinakauna kong AR. So binili ko to, I don't know, 12 or 13 years ago. Tapos, ito pa una ko siyang AR. Hindi ko alam, wala akong kaalaman sa AR. 14.5 inch ang barrel na pinili ko. Yung pala dapat 16 para hindi magka-problema sa batas. Kaya ito, permanent na tong muzzle brake na to, hindi yan pwede matanggal. So part na siya ng barrel. Tapos nainis ako dito. Sabi ko pala yun, nagja-jam. Tapos pag pumuputok ako, anyway, safety check to. Ano to? Ito na yung 22 LR. Sarap gamitin sa 22 LR, no? Anyway, so ito nga, ang kwento nito, pag pumuputok ako, yung talsik ng bala ang lapit lang. So wala pa akong kaalaman dati sa AR, no? So tinabi ko na siya. Asar na asar ako, palagi nagja-jam. Tapos gano'n. Gusto ko na itapon eh. So yung ginawa ko, pinark ko lang, nilagay ko sa garahe. Hindi ko na ginagamit. Tapos sabi ko mas maganda pa, bibili na lang ako ng isang buong upper. No? So if YouTube is watching this, show and tell lang to. Nothing is for sale in this post. Okay? So, yun, sabi ko, kaysa ayusin ko pa yan, bibili na akong upper, mas pa. Yan, nainis ako kasi sobrang mahal ang bili ko dito eh. Mahal pa kasi nung unang panahon eh, nung 12 years ago, mahal eh. Hindi ako pwede magsabi ng presyo. Anyway, so yun. Hindi ko siya ginagamit. And until recently, sabi ko kaya, balikan ko yung AR. No? Balikan ko to. So, ang ginawa ko, umorder ako ng gas block, mas maikli. Yung original gas block niya, mas mahaba. Mid-length yata yung dati. Tapos, umorder ako. Wala pa rin akong kaalaman sa gas block na, no? So, pagka-order ko, yan, kinabitan ko na ng furniture. Tapos, yun nga, no? Yung gas block, nung kinabit ko, sinigurado ko na patent yung daanan niya. Ibig sabihin, aligned yung butas niya. Hindi pwedeng nakagano, no? Dapat aligned para maganda yung gas system. Kasi doon ko na-realize, no? Kaya pala ako nagja-jam dati kasi kinukulang ako sa gas. Ibig sabihin, kaya pala yung basyo ko, talsik, alos mahuhulog lang dyan, no? Ang lapit. Ngayon, tumatalsik na, paharap, gantong angle. Anyway, hindi ka pa-appreciate kasi indoor range eh. Tapos, bago pala ako nag-shooting kanina, winelding ko yung gas block. Kasi alam ko, kasi lang siya, hindi siya, yung pagkakapin sa kanya, dapat tama yung gas block mo. Basta hindi maganda eh, kasi aftermarket na. Sabi ko, i-welding ko na lang to. So, pag mali, hindi align yung butas, kulang ako sa undergas ako. Hindi magsa-cycle o magkakaproblema ako sa jam. Pero gagamitan ko na lang siya ng grinder para ma-undo ko yung wineld ko, no. So, thank God, perfect yung yung butas ng gas plug. Doon sa hindi makarelate, no. Kasi po, pagka pumutok tayo, yung gas na galing sa bala, meron ditong tubo. Pag talsik ng bala, yung gas umaatras yan dito para itulak yung yung BCG or bolt carrier group. So pag kulang ka ng gas, hindi nagsa-cycle or kulang, nagja-jam ka, no? So thank God kanina maganda yung performance niya, kaya natutuwa ako, no? Hiwinelding ko na siya, pininturahan ko na yung loob. Dinouble check ko pa kanina bago ako umalis eh. Ano ba, na-welding ko ba yun? Tama, na-welding ko na nga. Yun. Tapos slim yung yung handguard ko rito. Kayang-kaya mag C-clamp. No, kayang-kaya. Pero naglagay ako nito. Sabi ko, wala pa akong AR na merong foregrip, vertical foregrip. Okay naman. At least sa ganito setup, pag gusto ko ng foregrip, yan. Pag gusto ko mag C-clamp, ganyan. No?
And what else? So kanina nung puputok ako, kita nyo umuusok kasi nilagyan ko siya ng oil. Alam nyo yung mga ARs, they like to run wet. Ibig sabihin, mas maganda ang oil sila. Okay? What else? Tapos, siniro ko lang siya sa, di ba, ng 223, yung 223. After that, nagano na ako, 22LR. Ang sarap din iputok, 22LR. And I found out na yung isang magazine ko pala, yung kulay pula, yung mahaba, yun yung nagkukos ng jam. I have yet to fix that or figure out bakit nagja-jam yung magazine yun. The rest, yung dalawang magazine na natira, walang problema eh. Pero ito siya, ito, cheap El Cheapo, cheap red dot long to from Amazon. No, pero okay naman eh, kayang-kaya niya yung recoil eh. Hindi ma-recoil lang ang 223, 556 eh. Kayang-kaya niya eh. Walang problema. Tapos ano pa ba? It stayed 0, no? Hindi nag-iba yung 0 ko. Yun nga lang syempre pag kayo pumuputok ng barel, depende sa distance. Lalo na 223, 556 in 25 yards, paangat pa lang yan. Umaangat eh. Umaangat. Tapos, magpipik yan sa hindi ko alam kung ilang yards, pero yung, I think, 25 and 200 ba, i-research nyo na lang. So, gumaganyan yan. Hindi yan straight hindi siya flat eh. So, yun. Ang sarap nito, sabi ko, gamitin sa 22, dino-double tap ko, rapid fire. Kung sakali man nag-jam ako kanina, yung bala yon, tinamaan yung bala, hindi nag-ignite. Ganun talaga ang 22LR, no? Hindi siya reliable. Pero, pag single shot, nako, napakasarap iputok. Tapos, yun nga, yung 223. Ayun, what can I say? Sarap, kung di lang mahal ang bala ngayon ng 223, 556 eh, mag-ano ako eh. Kaso, yun nga din, limited time ako, 1 hour lang ako kanina. Pero, once again, proud ako dahil sa journey ko sa firearms, ako natuto ako dati, gusto ko na talaga ito itapon. Dahil nabubuisit ako palagi nagja-jam. Ngayon, naintindihan ko na yung gas system niya, how it works. Na dapat talaga align yung gas ports mo para makakuha ka ng tamang gas para mag-cycle. Wala akong kaproblema. No? Lalong-lalo na doon sa 223 na pinotok ko. Tapos, napaka soft shooting gun niya. Hindi siya ganong ma-recoil. I don't know bakit. Tama-tama lang siguro yung timpla ng gas. Anyway, so ito, yung pinakauna kong AR-15. No? Na-revive ko. Binuhay ko ulit. Munti ko na itapon. So, ano pa ba? Wala. Ayoko na siyang dagdagan pa ng ibang accessories. Dati nilalagyan ko pa ng mga laser, flashlight. Pampabigat lang yan eh. Pampabigat. Gusto ko simple na lang. Okay, that's it guys. Hopefully nag-enjoy kayo sa video na to. Please click like and subscribe para makagawa pa ako mas maraming videos. Thanks for watching. Bye.